Sa lahat ng mga OFW, lagi nagpapadala ng pera buwan-buwan sa Pilipinas. At buwan-buwan din po kayo pumupunta sa remittance office at nakipagpila, nakipagsiksikan pa kayo sa mga nagpapadala din, lalo na mga maraming ibang lahi. What if isi-share ko po sa inyo yung pinakamadali na hindi nyo na kailangang pumunta lagi sa opisina. Kahit nasa bahay po kayo, pagkatanggap ng sahod mo, on the spot, mapapadala mo na agad sa Pilipinas. At hindi lang po yun. Hindi lang po itong isi-share ko po sa inyo about sa remittance. Pwede nyo ito magamit sa tindahan, pambili ng gas, pagkain, sa restaurant, magagamit nyo po ito dito sa loob ng Saudi Arabia. So, isi-share ko po sa inyo. So, di ba, karaniwan po sa ating mga OFW, lalo na sa mga kasambahay, nagpapadala ng pera sa Pilipinas is pumupunta sa remittance. Mapa-quick payment yan o mapa-STC pa yan as long pupunta sila sa bangko. Okay? At kasama yung amo. Kung hindi man ikaw, kasama yung driver, o hindi kaya si amo or si baba ang pumupunta para pumila at ipapadala yung pera. What if i-share ko po sa inyo na hindi nyo na kailangan pumunta physical. Kahit nasa bahay po kayo, pati si amo, hindi na kailangang pumunta, hindi na kayo gagastos ng gas at hindi na po kayo mahirapan. Okay? Ang i-share ko po sa inyo is ito pong quick pay. Okay? So, familiar na po niyan. Si boss, pupunta lang, sabihin nyo lang, kumuha po kayo ng physical card sa quick pay. Okay? So, ang gawin nyo lang, guys, yan, i-ano ko lang. So, ang gawin nyo lang, sa umpisa, sa example, ngayong katapusan, magpapadala kayo ng pera sa Pilipinas. Okay? So, sabay mo si amo mo, dali mo na rin ikama mo. Ngayon, pagkapadala mo kasi, kailangan mo, bago ka kumuha kasi dito, kailangan mo magpadala gamit nito. Okay? Basta sabihin nyo lang po doon sa tailor, guys, na kailangan nyo lang tawag dito, kumuha ng physical card nito. Okay? So, ngayon, mag-sign up lang po kayo ng mga dokumento para dito sa card. Okay? And then once na nabigyan na po kayo ng physical card, okay? So, pwede na po lagyan ng pera kahit yung, for example, magpalagay ka dito ng 20,000 o ipadala mo sa Pilipinas 10,000, so may natira ka pang 10,000 dito sa card mo. Okay? So, pwede mong gawin yan. Ngayon, pag nabigyan ka ng physical card, yung mismo yung lalaki doon or yung, usually karamihan nito mga lalaki tuturuan na po kayo paano mag-withdraw, mag-inquire. So, doon sa office, meron po silang parang may bot po yan, tatlo. Yung parang bot. So, maglalagay na po kayo ng mga password nyo. Okay? Tuturuan po kayo, i-guide po kayo. Ngayon, pagkatapos po sa lahat na yon, tapos na po sa opisina, so pwede na po kayo magpapadala sa susunod na sahod mo. Okay? Gamit yung NCB. Okay? So, paano ba magpadala sa online? Kasi itong card kasi more in physical. Let's say, pagas, tindahan, pwede ito. Pero sa online, ito ang gagawin nyo. Okay? So, ang gawin nyo, punta kayo sa Play Store, i-download nyo po itong SNB Quick Pay. So, ilalagay ko na lang po dito. Yan. SNB Quick Pay. Search nyo sa Play Store at i-download nyo. So, napakadali lang naman. Once na nakapag-download na po kayo, ilalagay nyo lang po yung mobile number. Okay? Ayan. I-click nyo po to. Okay? So, ito po yung hitsura ng Quick Pay. Ayan, nag-update sila. Okay? So, kailangan mag-sign in po kayo. Kung ano yung nilagay nyo, pag-sign in po dun sa opisina, like a mobile number, yan din yung gagamitin nyo. Okay? So, parang may password po siya. Okay? So, try lang natin. Kasi hindi ko lang ipapakita in personal kasi information po ito, bangko. So, may darating po na yung mobile number. Ayan, may lumabas. Allow mo lang. So, makakapasok na po kayo sa loob ng Quick Pay. Ito po yung tsura ng Quick Pay. Hindi ko natakpan yung laman. Ito yung mga panggastos namin ni boss. So, dito sa baba, meron pong nakalagay na transfer. So, dito sa transfer, meron pong nakalagay na Quick Pay. Ayan. Okay, sa susunod, gagawa ko ng mismo tutorial pag magpapadala ako sa Pilipinas. Okay, ito parang pang lang to, pang view lang. So, dito sa loob, may Quick Pay. Hanapin nyo yung Quick Pay. Marami kasi nakasulat dun . Actually, pwede ka magpadala through local . For example, ikaw, magpadala ka kay boss dito, pwede ka magpadala. Kahit saan ba bangko dito sa loob ng Saudi. So, lalabas na po yan yung mga mga beneficiary. Kung wala ka pang beneficiary, lalabas po dyan, add new beneficiary. So, ilagay nyo po yung add new beneficiary nyo. For example, yung mother mo, yung asawa mo, ilagay mo yung information ng iyong asawa, pangalan, address, yes, basta madali lang naman, parang by data lang. Okay? So, yun lang naman yung kailangan doon para pag sa sunod na sahod mo, ngayon, ang gagawin mo, ang tanong mo, paano naman pag
lalagyan ng laman kasi walang laman yan, paano ako magpadala, di ba? Ngayon, ibibigay nyo po yung account number nito kasi meron po kayong account number nito. Yun ang ibigay mo sa inyong employer. Pagka sasahod ka, okay, si amo, isesend niya dito. So, hindi na kailangang pumunta sa office. Meron po yung sariling bangko, ipapadala na lang siya dito sa ano mo, sa quick pay mo. Nag-gets nyo ba ibig ko sabihin? Okay? Para at least hindi na siya pupunta. So, magkakalaman na yan. Basta ibigay nyo po yung account number. Okay? Tapos, ngayon, once na magkakaroon po kayo ng notification dahil yung mobile number na gamit mo dito sa Saudi, makaka-receive po ng pera. Nakalagay po doon na may nagpapadala sa'yo which is yung amo. So, ngayon, pupunta ka, mag-login ka doon sa loob ng QuickPay at makikita mo na yung balance mo, yung sahod mo. O, di ba? Sahod, sana all. Enjoy. Okay? Tapos, ang gagawin nyo, pwede ka na magpadala. Napakadali lang sa loob mismo. Napakabilis lang. Okay? Doon sa loob naman, maraming mga option yan. Okay? So siguro sa sunod na video, gagawa ko ng actual na magpapadala ako sa Pilipinas para makita nyo mismo sa screen. Okay? Kasi ngayon, hindi man ako magpapadala tapos na mga nakaraan. Kaya view lang siya. Okay? So yun yung napakaganda guys na hindi nyo kailangan buwan-buwan pupunta kayo sa opisina. Again, sabi ko sa inyo, hindi lang po remittance sa pwede nila kunin yan guys sa Palawan, Cebuana, ano pa bang mga lokal na pwede nilang kunan. So, pwede po yun. Pwede din po ba maglagay, okay, dito sa online banking, pwede din po ba maglagay ng pera sa bangko mo? Yes. Katulad niyan, may BPI ako. Nagpadala si boss. So, pwede ako mag-savings doon sa BPI. Mapa-video. Pwede po yun. Ipa-register mo lang din ulit dito as beneficiary mo. Pwede yun. Lahat pwedeng gawin guys. Lahat pwedeng gawin dito sa QuickPay na ito. Okay, napakaganda guys. So, alam mo yun, less time, less pagod, less hirap sa Bisaya. So, I hope guys may natutunan po kayo dito sa ginawa kong tutorial na para at least magaguide ko po kayo lalo na kung baguhang OFW kayo. Hassle po kayo, makikiusap kay amo. At saka isa pa, ito maganda, may ganito kayo. Pagka nagpadala si boss sa account mo, pwede ka na kung magkano ipapadala mo sa Pilipinas, let's say 5,000. O di 5,000 lang, 'di ba? Para at least hindi maubos 'yun, 'di ba? Tapos sa sunod, pag kailangan, di magpadala ka, at least kontrolado mo. Kasi nakakaya naman kay Baba, padala ka ngayon, tapos padala ka ulit, tapos padala. Tama ba? Nakakaya. So, mangyayari na, ipapadala mo lahat kay Baba para one time. So, swerte naman yun sa Pilipinas. Ngayon, para maka-savings ka rin, pwede mo gawing savings tong card. Nagets nyo? So, marami pong pagagamitan ang itong QuickPay. Okay? Kung may natutunan po kayo at may natutunan kayo dito sa content na ito, share this video, and kung hindi ka pa nakasubscribe, kung isa kang OFW, lalo na. Kung hindi kung nasa Pilipinas ka, may natutunan ka naman, pwede nyo ma-subscribe yung aking YouTube channel para lagi po kayong update tuwing mag-upload ako ng ganito. Okay? So, susunod, gagawa ako ng actual na remittance, para at least hindi po kayo mahirapan. Okay? So, yun lang. Kung may mga katanungan kayo, pwede kong gawa ng content, i-comment nyo lang sa baba sa comment section. Okay? Share this video. God bless and bye.